Sa loob ng 3 taon, kamusta naman ang pagiging isang small business owner natin at pagiging isang computer and printer technician? Well, gusto ko lang ibahagi ito kasi ang dami pa rin nagtatanong sa atin, especially yung mga kakilala natin na mga clients, mga co-teachers natin noon. Wala ka na ba talagang planong pumasok sa DepEd? Yun ang tanong nila. And sabi ko naman, kung sa DepEd ang pag-uusapan, nilaban ko naman. Well, sinubukan natin ng ilang taon, I think 5 to 6 years na naghintay tayo sa DepEd. Pero, ang problema kasi paulit-ulit na cycle. So, ayoko namang ganun lang, mga kaibigan. Hindi pwedeng ganun. We're not getting younger, we're getting older. So, kailangan natin maghanap ng paraan to sustain our needs, our family's needs, no? Very important 'yon para sa isang provider, para sa isang breadwinner, katulad sa ating breadwinner, para sa isang ama, mga kaibigan. So, since alam ko rin lang kung paano mag-repair, I've decided to put up my business 3 years ago. Right? And may mga ups and downs, may mga zeros, mga kaibigan. Ngayon, to tell you honestly, 3 taon na ang shop, pero wala pa tayong savings. As in zero. Yung kita ng shop, mga kaibigan, ay pera lamang na napupunta sa mga konsumo natin. Pangkuryente, bills ng internet, pambayad ng bills, pang pagkain. Why? Because ako lang, sa pamilya namin, mga kaibigan, no? Misis ko, yung anak ko, ako lang ang merong trabaho, merong source of income. So yung misis ko nag-focus kasi sa anak namin. And she's still waiting for a job, no? And luckily, hopefully, magtuloy-tuloy rin yung good news at baka siya lang siguro ang makapasok or makasecure na ng permanent job later on, no? So we'll just keep praying for that to happen the soonest. So ano ba yung mga problema na na-encounter natin? Number 1, utang. Hindi ko utang ng mga clients. Late payments, mga kaibigan, delayed payments. Yun ang naging problema natin. Until now, problema natin yan. Yes sir, problema natin yan, yung late payments. Pangalawa, mga kaibigan, bogus clients, unprofessional, unethical clients. Mag-order ng piyesa, pag dumating yung piyesa, hindi na magpaparamdam. So yun yung isa pa na na-encounter natin, mga kaibigan. Pangatlo, don't just trust anyone. Maski ka mag-anak mo yung magpapaayos, it should be just and as is. Dapat trabaho lang. Hindi pwede yung magbibigay ka ng biggest, super duper biggest discount to a client just because kakilala mo, barkada mo, kapamilya mo. Hirap yung ganon, mga kaibigan. Pang-apat, hindi palaging meron. Merong mga araw na wala kang tanggap. Okay? Merong araw na marami. Ganon kasimple yan sa repair business. And pang-5, mga kaibigan, stick or make your own rules. Ikaw ang may-ari ng business, you are the technician, you are the owner, you are the manager. Make your own rules and stick with those rules. 50% down payment, go. No fix, no repair. No fix, no payment. 'Di ba? Magda-down para sa piyesa. Kung hindi 'yon maayos, for example lang, edi ibalik natin yung piyesa. Yung pera ng client natin. Yun lang. And so far, katulad ng sinabi ko, hindi palaging meron, pero minsan paldo. But then we continue. 3 years, we are still alive. Thank you. I'm just sharing this one, mga kaibigan.